tatlong sombrero ang suot-suot ng mga senador. Una, pagiging senador, siyempre. Pangalawa, pagiging hukom. Pangatlo, pagiging hurado. Pero, para saan? Siyempre, pagka natuloy na ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. So, kilatisin po natin isa-isa kung paano dapat umasta ang mga senador alinsunod sa ating inatang sa kanilang mga balikat. Ano ba yun? Ano ba inatang natin sa balikat ng mga senador? O mandato? O poder? Mission order? Ang makapagtatag ng makatarungan at makataong lipunan. So, tingnan natin kung paano sila gumalaw-galaw, paano sila umasta. Sila ba ay para sa kapakanan, karapatan, at kinabukasan nating mga soberanong mga mamamayang Pilipino o pang sariling lakad lamang ang meron sila. Ibig sabihin, sila ay mga traidor at mga kawatan, tuklo. Sa Ilonggo, tawag sa kawatan, tuklo. Malapit-lapit sa tuklo. Tuko, matindi kong sumapit. Good morning! Ipalikuin niyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang PhD, Public Administration Honores Causa. Pero huwag na tayo patumpik-tumpik pa. Kumbaga proceed forthright. Ang impeachment process po ay ito po yung ala jury justice system. Ano po? Ito na yung pinakamalapit na malapit sa proseso ng jury justice system o hukumang hurado ng mga mamayan. Apo, una, meron po silang grand jury. Sa jury justice system may grand jury. At ang tumatayong grand jury po rito ay pong mga congressman. Congressman, ano po? Ang kaibahan lang, itong mga congressman, ano po, ay hindi po sila randomly selected. Sila po ay yung mga nakalukulok na ibinoto daw natin ng mga bobotante. Hindi na kumilikutong, ng bobotante. Tayo sinisisi. Pambira, ginigisa tayo sa sarili natin ng tika. But anyway, yun ang pagkakaiba. Hindi lahat ay pwede mag-participate, lahat ng mga mamayan sa jury justice system kasi lahat ng 18 anyos patas marunong bumasa at sumulat ay kwalipikado na maging grand juror. Dito po sa impeachment trial, yung mga kinawatan lang ang pwedeng kinawatan ba sinabi ko? Tama ba? Kinawatan? Tama, no? Ngayon, sila lang ang pwede maging grand juror, nakikilatis. No, kung merong probable cause o wala para i-indict or isakdal, no, or akusahan. No? Sa ating pong halimbawa ngayon ay si VP Sara, no po. At meron ding trial jury. Ito naman po yung mga senador. Again, ang pagkakaiba, pareho lang. Ng mga congressman, mga sinatong naman ay hindi, kumbaga lahat
ng mga mamamayang Pilipino, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Kwalipikado. Yun ang malaking pagkakaiba. Ngayon, sa pagpapatuloy na ating kinikilati sa po ang tatlong sombrero ng mga senador, na mga hukom, na mga hurado, ano ba ang issue rito? Napalog sa impeachment, napipintong impeachment trial ni BP Sara. Una, tumanggap ba si BP Sara ng intelligence at confidential fund? Ano na issue? May mga side issue pa ito eh. No. Halimbawa, bakit siya nagkaroon ng confidential at intel funds? Samantalang wala naman yun sa budget niya noong mga panahong iyon. Wala yun nila sa budget niya. So, ibig sabihin, may nilabag na batas dito. No? Kaya lumabag. Siyempre, hindi naman yan bibigyan ng ganong kalaking halaga para sa Intel Confidential Fund kung walang green light ni Pangulong Bongbong Marcos. No? But that is a side issue. No? Kalawa, ginamit ba sa intended purpose? No? Ito pong Intel Confidential Funds, no ha? Na ibig sabihin, ito po ay para sa mga intelligence information pambili. Para makakuha ng informasyon na otherwise ay mahirap kunin dahil siyempre, yung mga ungas sa ating lipunan, patago kung gumalaw. Ito yung mga underground forces, no? Dahil pa nito ang mga anay ng mga underground forces din, no? Of evil. So, tama ba? No? Ang pinaggamitan ng Intel at Confi funds at yung paggamit ba ay linsunod sa mga patakaran. No? Pero mukhang, well, anyway, that's another story. At, siyempre, issue din dito na saan yung resibo. Although, hindi naman obligado ang humahawak ng Intel funds, na i-detalye lahat. No? Siyempre, kailangan itago po nila ang pangalan ng kanilang mga bubuit, yung kanilang mga pipit. Para wag naman malagay sa balag ng alanganin ang buhay nila ng mga bubuit nila at mga pipit, no ha? At buhay ng mga pamilya na po ngayon. No? So itago nila yung pangalan. Ala pong kaproblema dyan. No ha? Pero, dapat may pakita silang resulta naman. Diba? Ito yung mga ginamit namin. Yung bumili ng mga equipment, hindi lang na kaya itago pa yun eh. Diba? Bumili kami ng mga ganito para sa ganitong operasyon at ito ang naging resulta. Kumbaga resibo. Nagtagumpay tayo, nahuli natin si ganito ganon, nakakulong na ngayon o kinasuhan na o kaya gumamit din tayo ng Intel funds para isuhol sa kanya para tigil-tigilan niya na kung saan niya. Hindi ba? So yun, no, ha? Ngayon, kung wala silang mapakikitang pruweba, resibo, ng pinaggamitan at kung ano ang kinahinatnan, abay, nasaan ang pera? Yun eh. Di ba? Napunta ba doon sa, bakit napunta doon sa mga sikyo? Pambirang pati so. Ano naman kinalalaman ng mga sikyo? No ha? Kumbaga ang Intel funds, personal ito eh, ng pinagkakatiwalaan eh, ng kwarta eh, ng mamamayan, di ba? Hindi niya po pwede ito i-delegate kung kani-kanino. No? So, hanapin yung pera. Diba? Bigay sa mga mahihirap, pambira, nagpapakahirap na inilalagay ng ating mga kababayang OFW, isang paan nila doon sa hukay, isang paan naman doon sa ospital, para lang mabuhay nilang kanilang pamilya. Pagkatapos, ito asta ng ating mga opisyalis sa pera naman ng bayan, pati so. Diba? And so, yung mga issue ha,
Ngayon, bilang isang senador, ano naman ang ating dapat kasalan sa kanila pagdating sa impeachment trial? Aba, ang unang-una po nilang pagtutuunan ng pansin ay kung paano nila gampanan ang mandato na sila lamang ang sole power pagdating sa usapin ng impeachment trial. Sila lang. Walang papel dito yung hudikatura, wala din papel dito yung ehekutibo. Ang posible lang maaring gampanan na papel dito ng hudikatura ay kumbaga ideklara in no uncertain terms kung paano dapat iinterpretahin ang sinasabi ng saligang batas that the Senate must proceed forthwith as soon as Congress ay nakapaglapag sa kanila ng articles of impeachment, the Senate shall proceed forthwith with the trial. Paglilitis, sige na, antimano, now na! Patumpik-tumpik pa! Galaw-galaw pa! Huwag may stroke. At syempre, isa pa silang mahalagang bagay na dapat pagdesisyonan dito yung sabagay yung forthwith nga at saka yung sole power pala nila. Hindi po pwede sinasabi nila sa palagay ko gamit ang sentido ko na kailangan pa mag-order ng special session ang Pangulo. Sapagkat alanga siya papel dito, hindi natin binigyan ng papel ng Pangulo rito, maging ang Korte Suprema. Diba? So dapat, magpatawag na kaagad si Escudero, say cheese, ng back to work order. Dito tayo, pag-usap-usap na tayo. Kasi hindi naman pa pwedeng collegial body kasi Senado So kahit na presidente si Escudero, lahat ng mga senadores pare-pareho lang ang poder. Tigi-tigi isang boto lang po, diba? Maliban na lang siyempre kung ang mayorya ng Senado ay nagkaisa para ibigay ang trabaho ay paubaya kay Chis Escudero. Bahala ka kung kailan mo magpatawag ng diba? Ganun yung collegial body. So, bukod doon, siyempre, pagkaabalan din nila yung rules of impeachment. Kasi meron pa daw silang... by the way, hindi totoo yung sinasabi ni Senate President Chis Escudero na nakalagay daw sa saligang batas na hindi po pwede nilang buuin, i-convene ang impeachment court kung wala silang session. Hindi totoo po yun, walang ganon. Walang ganong factor sa saligang batas, pambira naman ito si Escudero. Well, anyway, so yung rules of impeachment, pwede na siguro ipasok dito yung rules of court na may dalawang issue rito Ano ba yun? Preponderance of evidence, kumbaga parang sa civil trial lang ito, o kaya criminal trial, which is proof beyond reasonable doubt. Yun ang pero palagay ko, ito namang impeachment court ay hindi naman ito. Pero alam mo, may pagkamistiso kasi sila ang huhusga kung guilty o innocent si Sara So parang may pagkamistisong criminal court at civil court sapagkat di naman nila po pwede ipakulong yung tao. Ang po pwede lang na ipapataw na parusa rito ay tanggalin siya sa kanyang opisina, kanyang pwesto at pagbawalan na manungkulan pa sa gobyerno, either elected official or appointed official for life till his kingdom come. Pero yung kulong, wala. Kailangan pang magsampa ng kaukulang kaso dito sa ating mga regular na korte para siya ay makulong sa kriminal na kaso. So may pagkamistiso Pero siyempre, deprivation of life, liberty, and property ito sa kay
laban kay BP Sara. So, siguro palagay ko talagang itas nila antas. No, ha? Proof beyond reasonable doubt. Yan ang palagay ko nararapat. Ha? Now, bilang mga hukom, no, ha? Pag sinuot na ng, hindi pala sombrero ito susot nila dito yung kapa negra, yung black coat nila, no? The symbol of power and authority, the man in black. Well, anyway, so una nila pong pagdidiskitahan riyan, aprobahan ang mga ebidensya at ang mga testimonya. No? Ito ba'y karapat-dapat o hindi? Kumbaga, germane to the case ba ito? May kaugnayan ba ito sa kaso? No? Na paglulustay, pambubulsa, kung pambubulsa ni BP Sara, ang ebidensyang ito, abay palagay ko, mahaba-habang tagayan ng mangyayari riyan. Kasi alam na, kung si Bato, talagang batong bato yun hindi mo po pwedeng mapalambot yun para i-convict si Inday niya Sara kahit na nagdudumilat na yung mga ebidensya at katotohanan na talagang siya ay mandarambong. Hindi niya pwedeng gawin yun. Mapapalambot ba si Bato? Pwede. Paano? Simple lang. Bato. Yan, ganyan mapapalambot si Bato. So, again, batay ito sa rules on evidence naman. At alam niyo, rules on evidence ang pag-uusapan. May tinatawag na judicial notice. Na ibig sabihin, yung pong napatunayan na doon sa mga pampublikong pagdinig ng Quadcom, no? Abay, hindi na kailangan patunayan pang muli ng prosecution. Kasi napatunayan, lumabas na doon yung katotohanan, under oath yung mga, di ba? Mga tumistigo ron in pain of contempt of court. Di ba? So, pwede lang gamitin yun para mapaikli yung proceedings, Pero siyempre, tingin ko hindi naman papayag dyan yung mga taga-House of Representatives. Abira, the thieves. No? Diba? Kasi siyempre, pagkakataon na nila ito na mag-shine. Diba? Yung pwede alisin sa kanila yun. No, ha? Lalo na kung may mga magagaling naman yan. Hindi naman well, anyway, tingnan po natin. Kasi yun naman po kanang asta doon, maaari natin gamitin na batayan kung sila ay ating iboboto o hindi pagdating ng panahon. Di po ba? Pero lang simple po yun Diba? Huwag lang, siyempre, makalikot na naman ng kumulikotong ang resulta ng eleksyon. Siyempre, pag kinasan nila yung kanilang operan dagdag bawas, electronic dagdag bawas, patay tayo na naman dyan. Pagkatapos tayo sisisihin. Kayo kasi mga bobotante kayo Nagpaguyo kayo, nagpauto kayo, nagpaulot kayo sa mga naglalakihan nilang mga billboards. At yung kanang mga papatalasta sa radyo, doon po sa dyaryo, doon sa social media, mga ututo kayo mga bobo, tanti kayo Ayun pa. Gigisa na sa sariling tiga samantalang nanalo yung mga ungas, yung mga traidor at kawatan dahil sa kanila. Plan dagdag bawas, electronic dagdag bawas. Madaling gawin ngayon yan, Hey, Tony Respicio, how do you do? Mabuhay ka, Tony Respicio, At ikaw naman, Erwin George Calabasa, abay, Oplan dagdag bawas is real. Huwag mo nang utuin kaming mga bobotante kung tawagin mo, Hello, Garcia. Hello, Andy. So ni Andy ba Andres Bautista po yun? Hello, Abbas. Ngayon naman meron, hello, George. Hello, George. Pambirang pati sa
imbis na magngangawa ka ng pumutak ka na para kang manok na nangingitlog ng ginto, no ha? Abay, ikonsidera mo. Yun pong isiniwalat ni Atty. Respicio. Tingnan nyo, kilatisin nyo, no ha? I-actual nyo kung kaya bang gawin para mabigyan ninyo ng karampatang solusyon, no ha? Alam nyo, mahirap pang gawin yung sinasabi ni Atty. Respicio. Oh, sa akin, di ba, merong dalawang SD card, yung vote cheating machine. Yung isa, di umano, nandun lahat yung mga programs, no? Siyempre, hindi matatakbo yung machine kung walang mga application program, di ba, yung canvassing, blah, 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 no ha? Tapos yung isa daw, blanco, backup. Saka na makita ng backup, blanco? Ang birang pati, so ginagago tayo nitong George Garcia na to kalabasa Ano ha? Pagay ko, di ba may dalawang card na cellphone. Pag nag-send ka ng message, tatanungin ka pa, SIM A or SIM B? Di ba? Ganun din. No? Ang, kumbaga, modus nitong vote cheating machine. No? Pero kuwan na yun, hindi ka natatanungin. Matic na yun, kumbaga. By default, pag pinindot niyo yung send, kung ano man nakakarga doon sa sinasabi nilang blanco na SD card, iyon ang ipadadala. At yun ay lutong Macau. Hindi po ba? Mas madaling gawin yun. At saka isa pa, King George, mga kalabasa. Hello, TNT Trio. TN Trio pala. Ano yung IP address na ginamit ninyo? Last time around, kay Abbas, dapat mapanagot yung Abbas na yun No ha? IP address number 192.168 1.1. Kung di ako nagkakamali. Ang isang IP address po, o ang bawat vote cheating machine, may isang IP address. Sa lang, no ha? At ang maximum na botante sa bawat cluster precinct na ginagamitan ng vote cheating machine ay hanggang 200 lamang po. Paano ito? 20 million isang IP address na pinagluluto nyo. Kala nyo sa amin, bobo kayo. Well, anyway, so, dito po sa bilang mga hukom, pwede na po yung judicial notice para prosecution can rest its case. Diba? Huwag na masyado humaba yung proceedings. Pwede yun Siyempre, pagka naman itong depensa na presenta na ka ng mga ebidensya, nandun naman din ang karapatan na itong mga prosecutors na mag-cross-examine. Ano po? So, pwede pa rin silang shine. Ano po? At siyempre, ito po ay libre na pangangampanya. At ito po ang pinakamabisang pamamaraan ng pangangampanya. Kung may papakita, siyempre, ng mga senador at mga kongresista o mga kinatawan, ang kanilang abilidad, ang kanilang tunay, dito makikita ang tunay na saloobin Sila ba ay para gampanan ang tungkulin nilang makapagtatag ng makatarungan at makataong lipunan o pang sariling lakad lamang ang kanilang gagawin sa ngalan ng katrayduran, sa ngalan ng pandarambong sa bayan? Iyon, dito natin talaga sila mako-cross-examine. Diba? Tayo naman ang cross-examine sa kanila. Ano po? So, sa pinakahuling sombrero po nila bilang hurado, ito naman ang dapat nating asahan sa kanila. Ang hurado po, hindi kailangan na may matayog na pinag-aralan o lalim na kaalaman sa batas. Ang gagamitin lamang po nila ay ang sentido komon ng pangkaraniwan tao. Ito ang dapat nilang bit-bit sa impeachment court. Ang sentido komon ng pangkaraniwang tao ay binubuo ng isip, utak, diba? Ng puso, ng konsensya, at patriotismo.
Dito natin sila masusukat, no? Bakit sentido común lang ng pagkaraniwang tao ang dapat meron ng hurado? Sapagkat ang hinahanap lang ng hurado ay katotohanan. Kumbaga, sino nagsisinungaling sa mga ito? Yung ba nag-aakusa o yung akusado? At kahit 7-year-old idiot marunong gumamit o gamit ng kanyang sentido común, kayang-kaya niyang tuklasin ang katotohanan sa kaso pong ito. Ay, may mga paper trail ito eh. Hindi po ba? May mga dokumento po ito at yung impeachment court, ito pong mga hukom, mga senador bilang mga hukom, pwede na isupuin na juices tecum. Pwede rin ad testificandum. Yung record halimbawa sa DBM, ano ba tawag doon? Saro. Magkano ang order na nakapaloob doon sa order na ibigay kay BP Sara? 125 million nga ba? Naka-record po yan. Hindi po pwede nakalista sa tubig lang yan eh. Ngayon, saan ang galing? Saan pondo kinuha? Record din po yan. Totoo ba na 125 million ang inirelease? O hindi? May record din po yan. Hindi po ba? Kung kinupitan o hindi, magkakaalaman na po. So, yan po lamang ang trabaho ng isang senador juror, senador jurado. Patay sa mga ebidensya at testimonya na inaprobahan din naman nila bilang mga hukom, doon lang dapat sila kukuha ng batayan para ibagsak ang verdict na guilty or not guilty. Yun lang eh. Hindi na nila kailangan ipaliwanag yun eh. Pero alam naman natin na dito sa mga nakaraang mga impeachment trial, may mga senador, hukom, hurado, na abogado din. Either ng inaakusahan o yung nag-aakusa. Nagre-lecture pa nga eh. Diba? Hindi na dapat yun. Dapat bilang hurado. Makinig kayo. Makinig kayo, saka lang kayo umalma pag kayong ebidensyang ipinipresenta ay hindi nyo aprobado. Di po ba? Pwede din kayong magtanong, clarificatory questions lang dapat, di ba? Klaruhin. Ano ba ang ibig mo sabihin nang sinabi mo na siya ay umutot na wala sa tono? Yon. Klaruhin lang, no? Pero yung tatayo ka para idepensa mo yung akusado, ay hindi, kasi ganito, hindi na dapat yun, no? Doon nakikita, no, ang nilalaman ng doon po nakikita ang nilalaman ng pita ng puso, ng konsensya at patriotismo ng isang senador, hukom, hurado. Dali mo na. Wala sa tuloy yan eh. Paano kung walang konsensya? Paano kung walang utak? Paano kung walang puso? Paano kung walang konsensya? Anong makikita mo? Di siyempre, makikita mong wala. Diba? Makikita pa rin. Wala nga lang. So, diyan po natin naman sila husgahan, no? Sa kanilang mga kilos at galaw sa impeachment trial. Sana lang mapagtanto ng mga senador dyan sa na hindi sila po ay senador, sila po ay hukom, sila po ay hurado. Pero hindi po sila abogado ng kahit na sinong partido dyan po sa impeachment trial. Dapat ma-realize nila yun. Po. At ito po yung pinakamatindi nilang papel. Yung tinatawag na jury nullification of law. Alam niyo po, ibig sabihin lang, simple na ibig sabihin jury nullification of law. Kahit may batas, po,
kung yung batas ay hindi makonsensya o sa konsensya ng mga jurors ay hindi makatarungan, hindi makatao, kung pwede lang baliwalain yung batas. Pwede lang baliwalain yung batas. At kahit guilty ang akusado, kung pwede nilang ideklarang inosente. Halimbawa, ang alam niyo ba, FYI, ang kauna-unahang jury nullification of law na nangyari sa balat ng lupa ay sa kaso ni Maria Magdalena. Biblical po ito. Ano po? Si Maria Magdalena ay nagkasala ng adultery. At ang parusa ng adultery sa batas nila ay batuhin hanggang kamatayan. So nagtanong yung mga sentensyador, Maestro, dapat bang patawan ng parusang pagbabato hanggang kamatayan si Maria Magdalena dahil sa kanyang nagawang kasalanan? Adultery. Well, sabi ng Panginoon, kung sino sa inyo ang walang bahid kasalanan, siya ang unang pumukol ng bato sa babaeng ito. No? Kay Kilatis Translation, ginawa mo ng mga juror o hurado ng Panginoong Hesus, ang mga birador, ang mga sentensyador. So, sa pantaha, maaaring pumasok sa kanilang sentido komon. Sa sentido komon. Ng mga birador. Parang hindi yata makatarungan at makatao ang parusang pagbabato hanggang kamatayan sa babaeng ito. Baka naisip din nila, tayong mga lalaki, abay, unlimited ang asawa na po pwede nating, ang babae na pwede nating asawahin. Itong babae, ito baka isang beses na, di ba, nakiapid siya, hindi niya naman asawa. So, malamang yun ang pumasok sa kanilang sentido komon, kung kaya, na-absuelto si Maria Magdalena. The rest is history. Ang malas kamo ay itong si Socrates. Si Socrates na isang henyo, pilosopo sa Athens, Greece. Noong between 4th to 5th century BC, before Christ. Hindi pa alam yung jury nullification. Itong si Socrates ay inakusahan ng heresy. May batas doon sa Athens, Greece. Noon, by the way, sila yung kauna-unahang demokrasya. Ang demokrasya, ibig sabihin ng demos, ay mamayan. The people. And kratos is power. So, democracy means people power. Ang mga gumagawa ng batas doon, direct democracy. Democracy, meron sila. Yun po mga Athenians, ang humuhusga sa mga kaso, mga Athenians din, Athenians din. Sa kaso ni Socrates, mahigit 501 jurors, hanggang randomly selected yun, ang huhusga. At out of 501, kung di ako nagkakamali, 288, mayorya, ang bumoto na siya ay patawan ng parusang kamatayan na akibat ng batas, na huwag lapastanganin ang mga Diyusan ng Athens. Sapagkat pag ginawa natin ito, may malaking dilubyo ang mangyayari sa ating lipi, sa ating lahi. Itong si Socrates, tinuturuan niya yung mga kabataan na sabi niya, hindi tunay ng mga Diyos itong ating sinasamba. Ano bang mga sinasamba nila, kinabibilangan ni Venus, the goddess of love, sino pa? Si Mercury yata, yung araw, yung 12 yung kanang mga dinidiyos, di ko ba?
Ngayon may nagsumbong, kaya siya ay naakusahan. So, nung nililitis na siya, siyempre, kahit sino, kung pwedeng magsalita pabor o laban sa kanya. At siyempre, marami din nagsalita pabor sa kay Socrates, ano ha? Kasi antindi nyo naman ang kanyang naiambag sa lipunan nila eh. Hindi po ba? Bandang huli nga lang, pero ang patakaran sa kanila, ano ha? Isang araw lang, tapos ang paglilitis. Hindi po pwedeng lumagpas ng 24 oras. No? Tapos dito sa atin, dika-dikada eh. Pambira, 30, 40 anyos na. Matrona na ang kaso, buhay pa. Na-absuelto pa yung mga inaakusan sapagkat dinukot na yung mga ebidensya eh. Pinalabnaw na yung kaso eh. Kapag nahilot na, sa haba ba naman ng panahon, ang daming milagro ang pwede mangyari. Diba? Ay, isang segundo nga lang eh. Segundo lang. May malaki, nakababalaghan yun. No? Kung di, milagro ang nangyayari. Nagkakaroon ng buhay ang isang bata. Hindi po ba? Yung pang dikadikada, 40% naman. No? Magkano dahilan? Ay, nako, bayan. Well, anyway, itong si Socrates, no? Dinatulan na ng kamatayan. At siya mismo mag-a-administer ng kanyang kamatayan. Iinumin niya yung lason. So marami nagpapayo sa kanya. Socrates, pwede ba? Hindi man siya kinulong eh. No? Sige na ng demokrasya sa kanila eh. No? Pwede siya mag-ibang bayan, mag-exile, no ha? At yung parusa ay, parang pagkaripas yata ng sa 10 taon eh, pwede ka na bumalik. Di ba? Sabi niya, ako ay may 70 anyos na. 73 na yata siya. Na, ano pa ang gagawin ko sa mundo? Ginawa ko na ang dapat kong gawin, tapos na ang aking pagmumulat. Sa inyo na. Na may iiwan, kung ipagpapatuloy ninyo ang aking simulain. Alam niyo yung Socrates, yung mga philosophy niya. Ito po yung ginawang batayan ng demokrasya sa Western, ano ba tawag doon? Sa West. Hindi West Philippines siya. Kasi divided ang mundo sa East at West, di ba? Sa West, dito po yung lumulubog ang araw. Sa East, ito naman po yung kung saan sumisikat ang araw. Well, anyway, yung Western democracy na po hango sa mga pananaw, sa mga filosofiya ni Socrates. No? Ang problema lang ni Socrates noong panahon yun, hindi pa uso ang jury nullification sa Athens. No, ha? Kaya hindi siya na-absuelto. Kahit gustuhin man ng mga hurado, ay kailangan nilang sundin ang batas. Hindi kamukha kay Maria Magdalena, kung saan naipauso ang jury nullification of the law. No, ha? Siguro, parang kiniliti na rin ng Panginoong Jesucristo ang mga puso ng mga birato. Fast forward. Muling umusbong ang demokrasya sa Great Britain sa pamagitan ng dokumento na The Great Charter of Freedom, Magna Carta of 1215, England. At ang pinaka-importante na proviso doon sa Magna Carta ay yung po pa ika-39. Proviso number 39. At ang nakasaad doon, walang sinuman ang maaring panagutin sa krimen kung hindi dadaan sa hukumang trial by jury of peers. Bakit peers? 4 na antas, kung di ako nagkakamali, meron ang lipunan ng Britanya noong mga panahon yun. Una, yung mga slaves, yung mga alipin. Pangalawa, yung mga malalayang mamamayan. Kung tawagin yata sa atin sa Ilonggo ay Timawa. I don't know kung yun din ang Maharlika. Research nyo na lang. Pagkatapos, pangatlo ay yung mga nobles. Ang nobles na hati din yan sa dalawang hanay. May mga nobles na relihiyosong grupo. May mga nobles na may mga lupain.
Diyan lang gagaling, madalas, kaysa minsan, ang hari nila. No? And then, siyempre, yung pinakamataas na antas, yung pong monarkiya. Yung pamilya ng hari. Po. So, ibig sabihin, pag ikaw ay alipin, huhusga sa'yo, kapwa mo alipin. Pag ikaw naman ay timawa o free man, ang huhusga sa'yo, kapwa mo mga free man. No? Yun namang mga nobles na religious, yun din ang kanilang peers ang husga sa kanila. Maging yung mga nobles na landed, Panginoong may lupa. At yung mga monarchiya naman, monarchs naman, siyempre kapuan na monarchs. Yun ang trial by jury. Pero in-improve yan ng gusto sa Amerika na naging tagapagmana ng jury justice system ng Britanya. Lahat ho ng kolonya ng Britanya, that includes America, Canada, Australia, ano pa, dito sa Asia, yung pong Hong Kong, Malaysia, Singapore, yun po ay mga jury justice system ang kinausap. Yung India, pero inalis po nila kalaunan, kaya yun, kurakot dito, kurakot doon nangyayari sa India. So, sa Singapore, hindi nangyayari yung kurakot dito, kurakot doon. Bagaman, inalis na rin nila ang trial by jury sapagkat ang kanila pong mga president, pinaghuhugutan yung mga jurisprudence ay yung mga kaso na hinusgahan noong mga sa siglo sila ng trial by jury. Well, anyway, nasa na ba tayo? So, yun. Ang jury nullification of law, doon po sa Amerika, pamoso nangyari nung prohibition period. Bawal ang alak, alcoholic drinks, beverages doon sa Amerika noong mga panahon yun. No? Pero, marami siyempre nag-iismagol. Si Al Capone, doon yumaman, ng mga alak, brandy, whiskey, bla bla bla, gin. Wala bang, wala ba si di ba tayo nag-i-export ng gin ng mga panahon yun sa Amerika? Ang hirap pati sa luat. So marami nahuli na nagbebenta. Marami din naghuli ng mga tagay-tagay. No? Siyempre, dadaanin sa trial by jury. Kasi trial by jury na meron sa kanila eh. Diba? So, madalas kaysa minsan, absuelto ang akusado na trader nito pong mga alak at yung pong mga lumalaklak. Not guilty. Sa sentido ko mo ng mga jurors, sandalin mo na, napakalamig dito sa Amerika, na winter. At ang ating panlaban sa lamig, alak. Diba? Bakit may pagbabawal? Mga bobo ba kayo? Kaya not guilty. Yun yung jury nullification of law. Kalaunan, binasuran na nila yung batas na yun dahil hindi na umuubra eh. Walang kwenta yun. May isa pang pamoso na halimbawa ng jury nullification of law doon sa Amerika. Yung pong mga runaway slave, felony po yun. Siyempre, yung mga slave kaya tumatakas kasi malulupit yung amo. Mga kamag-anak nila, bumibitay, yung pamilya nila, baliwala, para lang silang mga baboy at mga aso na walang pakialam, doon sa kanilang mga pamilya, walang ties that pambira, so, marami sa mga slaves na tumakas na nahuli at nilitis sa trial by jury. Again, madalas kaysa minsan, absuelto. Ang sentido ko mo naman ng mga jurors, sandali muna. Lahat tayo ay nilikha ng Panginoon ng pantay-pantay. Anong karapatan ng kahit sino sa atin na alipilin ang kapwa nilalang ng Panginoon? Ganun lang kasimple ang ganun sentido ko mo. Kaya pasok na pasok doon sa jury nullification of laws. Hindi po ba? Pero dito sa atin, malamang kaysa hindi, ito po mga senadores bilang mga hurado ay kampi-kampi. Diba? Kampi-kampi. Ito si Bato, maasahan mo ba yan? Si Bongo, maasahan mo ba yan? Kahit nagdudumilat na yung nung katotohanan. By the way, ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa bayan. Biblical po yan.
Yeah. So dito sa ating hukumang trial by palakasan mga traidor at kawatan, hindi lumulutang ang katotohanan. O kung lumutang man ang katotohanan, binubuhusan ng kumukulong tubig. So wala pong katarungan dito po sa ating mga hukuman trial by palakasan ng mga traidor at kawatan. Kaya wala ho tayong kataong lutunay. Sintido ko mo naman po. So yan po dapat nating asahan, no? Ating inaasam na sana all senadores, hukumis, jurados ay gumamit ng sentido común ng pangkaraniwang tao. Kombinasyon ng utak, ng puso, konsensya at patriotismo sa ngalan ng pagpanday ng isang makatarungan at makataong lipunan at huwag magkakampi-kampihan sa mga traidor at mga kawatan. So yan po, ang atin pong palatuntunan sa araw-gabi na ito. At nawa po kayo ay aking naimulat. No? At syempre, hihirit po ako sa inyo at napaki-like. Ito po ang ating video na ito. Ang ating pong Mr. Juror Advocacy YouTube channel. Ano po? At paki-share po sa inyo po mga kamag-anak, kakilala, kaaway, kaibigan, lahat po. Para mas marami po tayong maimumulat sa ating pong Juror Advocacy. Juror, People, Power, o Revolusyon. Pagpairal ng jury justice system sa bansa kung saan tayo ng mga soberanong mga mamamayang Pilipino but so far powerless, no, ay magkaroon na ng tunay na sovereign power bilang mga huwes sa hukuman trial by jury, no, tayo po ang didesisyon sa lahat ng hukuman sa lahat ng korte, no, kung akusado sa korupsyon, human rights violations, land grabbing, drug trafficking at lahat na ng mga cancer sa lipunang Pilipino ay guilty o inosente, no? At syempre, mag-subscribe na rin po kayo dito po sa ating YouTube Juror Revolution channel. Libre naman po ang subscription sa channel natin. Hanggang sa muli, dapat lang, juror ka. Kung pa rin po inyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kilates Lagari po lamang. May God bless us all. May God bless Philippines.